Isa sa nagpapahamak sa ating bayan, bukod diyan sa kawalan ng batas tungkol sa dynasty, ay itong kapangyarihan ay binigay sa Kongreso, Lower House at Senate, na sa kanila dumaan ang pagbabudget tungkol dito sa mga departamento ng ating bayan. So dapat ay hindi pinagkakatiwala sa Kongreso sa ngayon, sa nangyayari ngayon, and in the past also, hindi dapat pinagkakatiwala ng lubusan sa Kongreso itong kapirahan ng bansa. Meron naman tayong Department of Budget and Management. Bakit hindi na lang yun ang talagang mamahala? Or baka kailangan natin gumawa na gawin natin commission to? Budget and Management Commission. Composed of, let's say, 9 members. 3 lawyers, 3 CPAs, and 3 economists. So sila na lang sasala, sila mag-hearing, meron silang contempt power. Yung ginagawa ngayon ng Kongreso, Lower House and Senate, sila nang gagawa tungkol sa pagbabudget, yung iimbitahin yung mga chief ng ahensya ng gobyerno, doon sasalain, sila sa tagasala. Para itong mga congressman at senador, ay talagang mag-concentrate lang sila sa paggawa ng batas. Hindi natin, sa nangyayari, hindi natin pwedeng ipagkatiwala sa kanila yung pagkakapirahan. So, pag nawala sa kanila yung power na yan, yung mag-hearing tungkol sa budget, dumaan sa kanila, ay palagay ko ibihira na magnanakaw na sasali sa eleksyon. So malaking porsyento ng tatakbong congressman at senador ay medyo matino. Hindi tulad ngayon kasi nangangampanya pa lang, iniisip na kung paano mababawi pag sila naupo. So iyon ang dapat sa atin, magkaroon tayo ng or i-convert natin yung Department of Management sa Management Budget and Management Commission. Dapat pang-apat yan doon sa ating Constitution. Civil Service Commission, Commission on Elections, and Commission on Audit. So, Commission of Budget and Management or Budget and Management Commission. Kasi sa Pilipinas, sa aking tingin, at sa tingin ng maraming Pilipino, hindi dapat tayo gaya lang ng gaya sa ibang bansa, yung kanilang style ng gobyerno. Hindi pwede sa Pilipinas yung ganun Dapat sa atin, sa nature ng mga maraming Pilipino, lalo na ng mga politiko, dapat may mga safeguards na ginagawa So yun, ang problema nga lang dyan, as usual, para maging batas yan, dadaanan naman sa Congress, para maipasa, para ma-amend, para baguhin ang Constitution natin. Ngayon, meron naman tayong mga constitutionalists, economists, CPAs, mga retired justice na Supreme Court, Court of Appeals, pwede siguro mga constitutionalists, baka pwedeng idaan na lang yan sa executive order. Kung po pwede, kailangan niya. So, mag-convince siguro sila, pag-usapan, pwede kayang i-convert ang Department of Budget Management sa Commission on Budget and Management composed of 9 members. Yun nga. So, I think, pag nagawa yan, at naipasa rin yung anti-dynasty law, ay medyo mababawasan yung nakawan dito sa ating bayan, nakawan ng mga politiko, pag nanakaw ng mga politiko. Sana, tingnan natin, kung merong maliligaw dito sa ating humble channel na mambabatas, baka sakaling maisip yan, yan ang maganda. Alisin sa mga congressman at senador ang kapangyarihan na mag-hearing, salain ang tungkol sa budget ng lahat ng departamento ng gobyerno. Yang batas na ating nabanggit tungkol dyan sa Commission on Budget Management, kung itatayo yan, siyempre dadaan sa Kongreso ang paggawa ng batas na yan. Ang masasabi lang natin dyan ay, although meron tayong separation of powers, but in reality, ay sinusunod pa rin naman. Kumbaga, ikinukonsider pa rin naman ng both houses of Congress yung damdamin ng presidente. So, kung talagang gustuhin ng presidente yung anti-dynasty law, at saka yung tanggalin na sa Kongreso yung kanilang whole power para dyan sa budget, yung dumadaan pa sa kanila, nagkakahiring pa, etc. etc. Kung gugustuhin ng presidente yan para sa amendment ng Constitution, sabihin niyang priority bill yan, ay pwede naman mangyari yan. Natatandaan nyo ng parang ni Digo, lahat ng mga batas, kahit yung mga imposibleng batas, ay papalusot Tulad ng anti-terror law, ang daming butas sa batas niyan, ay nakalusot At saka itong yung nakakatawang batas na one-person corporation. Isipin mo corporation tapos one person. Ay napalusot din yon.
Yun naman ay para ma-minimize yung mga documents na kinakailangan. Siguro maraming pinaburan si Digong ng mga mayayamang tao na para huwag na gumastos ng malaki ay one person na lang sa isang korporasyon. One person corporation. So, yun. Pagkamat may separation of powers, ay mahalaga rin na nangyayari rin yung pag sinabi ng presidenteng priority bill sa mga ito, kahit pa paano sinusunod yan ng Kongreso. Kahit meron tayong separation of powers. Yun ang kakaibang setting sa Pilipinas. Pag sinabi ng presidente, gusto ko ng batas na ito, gusto ko i-prioritize ito, more or less ay sinusunod naman niya ng lower house and upper house, ng both houses of Congress. So ito ang kanyang pagkakataon para ibawi yung kanyang apelyido, lalo na ng kanyang ama na talaga namang sa international community ay alam na dictator, talagang iron hand. He ruled with the iron hand. So pagkakataon na ito para ibangon niya yung ika nga ay madilim na nakaraan ng kanyang ama. At kahit pa paano, pagka sa darating ng mga panahon, pagka narig yung apelidong Marcos, malamang yun agad ang maisip. Kaysa ron sa paninira sa kanya ni Amy Marcos, baka maisip yung naitulong niya sa bansa ng isang Marcos. May isang Marcos na maganda ang pamana sa Pilipinas. Ano yun? Yung inalis sa Kongreso ang lahat ng kapangyarihan ukol sa budget. At saka yung pagpapasa ng anti-dynasty law. So napagandang pamana yan ang kanyang henerasyon ng mga Marcos. At may babangon niya ang puri ng apelidong Marcos. Minatitira na lang siyang mahigit 2 taon. Siguro, pero kung talagang gusto niya, kung papaspasan niya, mangyayari lahat yan. Although dapat niyang paspasan din itong pagkakaso dito sa mga nangungulimba tungkol dyan sa flood control projects at iba pang projects ng pamahalaan.